Good morning, Lord Jesus. Good morning, Father God. Good morning, Holy Spirit. We came here to praise and worship the name of our God. Sabay-sabay po natin awitin ang ating battle cry. Sa pangalan ni Kristo, tayo'y tinatawag upang magbantay, manalangin, mag-alab. Sa bawat sulok ng mundo, ipapahayag kapangyarihan niya, walang makapapantay. Sa pangalan ni Kristo, tayo'y tinatawag upang magbantay, manalangin, mag-alab. Sa bawat sulok ng mundo'y ipapahayag kapangyarihan niya, walang makapapantay. Iba ay magaganap, tayo'y magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Iba ay magaganap, tayo'y magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Mga bansa'y matitinan, mga kahari ay babagsak, ngunit tayo'y matatag, handang magmamatsyag. Lahat tayo'y magpupuri, tayo'y magpupuri, magliliyaban, magniningning. Di ba ay magaganap, tayo'y magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Di ba ay magaganap, tayo'y magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Kay Kristo Jesus, kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Kay Kristo Jesus, kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Sabay-sabay po natin bigkasin ang ating battle cry for 2025 in English po muna. In Christ Jesus, let the watchman anointing through prayers and alertness come alive in 2025. At sa wikang Pilipina naman po, sabay-sabay po tayo. Kay Kristo Jesus, tayo ay tumalima sa kapangyarihan ng Diyos, sa pananalangin at pagbabantay sa taong 2015. Hallelujah! Hallelujah, Panginoon! Ay, magandang hapon po sa ating lahat and welcome po sa ating midweek celebration. So bago po tayo mag-umpisa, manalangin po tayo. Join me in this prayer. Lord, maraming salamat po sa napakagandang selebrasyon kahit online ng aming midweek celebration. Salamat po sa lahat, Lord, ng tutunghay, makakapakinig, makakasaksi, makakapagsunod, Panginoon, Lord, sa mga discussions o sa mga itatalakayin sa midweek celebration na ito. Thank you, Lord, for your grace sa
pagsama ng iyong banal na spirito at sa patuloy na paggalaw ng iyong kapangyarihan sa bawat isa po sa amin. Salamat Lord, in the name of Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. So welcome po and kamusta po kayong lahat? So ngayon po, ang buong linggo po natin ngayon ay papunta na, no, sa selebrasyon po ng araw ng mga patay or All Saints Day or All Souls Day. So bago po tayo magpunta sa ating pinaka-lesson for this midweek celebration, ay meron lang pong ilang paalala sa atin. So alam po naman natin na ang ating bayang Pilipinas, tayo po ay nagseselebra o nagbibigay panahon sa mga okasyon ng All Saints Day or All Souls Day, at bilang mga Kristiyano, meron pong habilin ang salita ng Diyos para po sa ating lahat. So just in case po na tayo po ay merong mga mahal sa buhay na pumanaw na or lumisan na sa mundong ito or umuwi na sa ating Panginoon, at tayo po ay maaaring merong mga family gathering, uwi po marahil sa probinsya, dadalaw sa mga yumao natin, puntod ng mga yumao nating mga mahal sa buhay o kakilala, napakaganda po na mabilinan po tayo ng salita ng ating Panginoon. Alam niyo po, sabi po sa Deuteronomy 18:10-12, ito po'y paalala sa atin na just in case po na nandun po tayo, ay tayo po'y mapaalalahanan na huwag tayong makikipag-usap o makipag-usap sa patay or sa mga espiritu, kasi minsan parang ginagawang okasyon po ito ng mga kapwa natin o yung mga kababayan natin na pagka araw ng mga patay, gusto po nilang makausap yung kanilang mga yumao na o pumanaw na mahal sa buhay. Kahit naman po talaga mahal natin sila sa buhay at sila ay lumisan na sa mundong ito, alam niyo po, napakaganda na sila po ay ipasa Diyos natin. Lalo na po kung sila ay nakakilala sa ating Panginoon, sila po ay nasa piling na ng ating Ama sa Langit. At kung tayo po ay kakausap pa sa mga espiritu na ito, ay hindi po natin talaga alam kung talagang sila yon. At kadalasan po, ang talagang nakikipag-usap ay yung mga masasamang espiritu. At minsan gumagamit pa ng mga espiritista para maging medium ng pakikipag-usap, ito po'y mahigpit na binili ng salita ng Diyos sa atin. Sabi po yun sa Deuteronomy 18:10-12 sa New International Version, "Let no one be found among you who practices their son or daughter in the fire, who sacrifices their son or daughter in the fire, who practices divination or sorcery, interprets omens, engages in witchcrafts, or casts spells, or who is a medium or a spiritist, or who consults the dead. Anyone who does these things is detestable to the Lord, because this same detestable practices the Lord your God will drive out those nations before you." So ito daw po yung mga practices o mga gawain, mga ginagawa ng mga taong walang relasyon sa Diyos o walang pagpapasakop sa kalooban at kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya po ang sabi ng Biblia, detestable, karumal-dumal, hindi po maganda na sa paningin ng ating Panginoon na ito'y gawin natin. Ito po ay, kumbaga, eyesore ito. Ito po ay hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoon na tayo ay kumonsulta, makipag-usap sa mga espiritu, lalo pa sa mga yumao na nating mahal sa buhay. Pastora Weng, mahal naman namin yan sa buhay, kakilala natin. Alam niyo po, ang mga tao po, pag nawakasan po yung buhay natin sa lupa, ang espiritu po natin ay bumabalik na sa Diyos na naglikha nito. At yung mga espiritu po na maaaring magpagamit sa mga espiritista, ay hindi na po yan yung espiritu ng mga mahal natin sa buhay. Ang kadalasan pong nagmamanifest yan ay mga evil spirits, at sila ay nagka-counterfeit o kumokopya, gumagaya, maaring sa boses o sa aksyon ng ating mga mahal sa buhay to deceive us. So ito po ay napakagandang paalala sa atin na kung tayo po ay pupunta sa mga cemeteries or sa puntod ng ating mga mahal sa buhay, kung tayo po ay sasama doon upang ma-meet ang ating mga kamag-anak, probably maalala natin yung alaala ng ating mga mahal sa buhay na pumanaw, wala naman pong masama doon, if we can gather and pray together sa Panginoon. Ito po ay napakaganda na kunin natin bilang mga anak ng Diyos, mga Christians, mga
mga kumikilala sa Diyos, kung tayo ay dadalo sa ganitong mga pagkakataon at sitwasyon, magamit po nating manalangin at ang ipapanalangin po natin ay ang mga buhay, hindi po ang mga patay. Kasi wala na po tayong magagawa sa kanila. Sila po ay nasa piling na ng ating Ama sa Langit. Ngunit tayo pong mga buhay, yan. Ito po ang maganda nating pag-ukulan ng pansin. Kung tayo po ay pupunta sa mga puntod, sementeryo, mga family gatherings na kung saan i-commemorate or aalalahanin yung ating mga pumanaw na mga mahal sa buhay, kaibigan, kakilala, wala pong masama doon, pero ang objective na natin ay hindi po makipag-usap sa mga espiritu, kung hindi po manalangin sa mga buhay at buhay pa. Amen. Gawin po natin itong pagkakataon na maipahayag natin ang pag-ibig ng Diyos upang sa mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos, makilala rin nila ang Panginoon kagaya mo at kagaya ko. Upang sa ganon, makapaghanda rin sila sa kanilang buhay sa kabila or sa kabilang buhay. Praise the Lord. So wag na po natin konsultahin para po sa mga plano natin sa buhay. Makikipag-usap ako kay tatay, makikipag-usap ako kay lola, kasi baka bigyan ako ng numero na itataya ako sa loto, sa sweepstakes or what. Naku, hindi po, wag na po natin isaalang-alang ang mga buhay natin sa mga namatay. Amen. Mas maganda po na i-connecta natin, isaalang-alang natin ang ating mga buhay, ipasakop natin ang ating mga destinies and future sa Panginoon, hindi po sa mga espiritu na yan. Amen. So going back sa ating pag-uusapan po sa ating midweek celebration, kung paano natin, how can we best lead our lives in submission to the authority of God. Amen. Napakaganda na mabuhay tayo at ibuhay natin itong buhay natin dito sa lupa sa ilalim ng kapangyarihan, otoridad at pagpapasakop natin sa ating Panginoon. No, when we talk about authority, pag pinag-uusapan po yung otoridad, ito yung mga sumasagot sa katanungan, who's in charge? So pag tinatanong po tayo at tatanungin tayo, who's in charge of our lives? Sino ba ang in charge sa buhay mo? Ano po kaya ang isasagot natin? Ako, Pastor Weng, ang in charge sa buhay ko. Well, maganda rin pong sagot yan, pero ang pinakamagandang kasagutan po, ang in charge po sa buhay natin ay si Lord, ang ating Panginoon, our Lord Jesus Christ. Kung tinanggap po natin si Jesus sa ating mga buhay, kaya po natin siya tinatawag na Lord and Savior, Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Amen. So, ibig sabihin, siya ang nasusunod. Siya ang may otoridad. Amen. At tayo naman, nasa ilalim, nagpapasakop, sumusunod sa kalooban at sa salita ng ating Panginoon. So, kung tayo po ay magpa-practice ng authority, well, may otoridad naman po tayo sa ating mga sarili kasi tayo po ay binigyan naman din ng karapatan o desisyon ng ating Panginoon over our bodies. Pero kung tayo lang ang masusunod, naku, napakalimitado po ng ating pwedeng gawin at pwedeng makita o paano natin i-lead yung ating mga buhay on a limited scale kasi sarili lang natin yan. Pero kung naipapasakop po natin sa ating Panginoon, tayo ay nasa sa ilalim ng kanyang otoridad, kapangyarihan at salita. Imagine nyo si Lord mismo ang maglilid sa ating mga buhay. Hindi lang po sa mga bagay na nangyayari sa kasalukuyan, kasi yan lang yung pwede nating malaman o igalaw sa ating mga sarili, yung nangyayari sa atin in the present time. Pero si Lord, kahit na po yung hinaharap natin o yung ating kasalukuyan hanggang sa hinaharap, yung future natin na ipapasakop natin, ay maaari tayong matulungan at mailid ng ating Panginoon sa ating pinakamainam na buhay, yung buhay na ganap at kasiyasiya. Marami po sa atin probably ay nakaranas na maging in charge or we are in authority of over something na maaring tayo po ay isang otoridad sa ating opisina, o kaya man sa ating pinagtatrabahuan, maaring boss ka, supervisor ka, manager ka. So ibig sabihin, nasa pwesto ka ng otoridad sa buhay mo. O kaya man sa pamilya mo, maaring nakatatanda ka, o nanay ka, o tatay ka, o ate ka, kuya ka, kumbaga ikaw ay nasa lugar na may otoridad ka. O nabibigyan ka ng say sa buhay o sa happening sa pamilya and so on. So ito po yung otoridad na sinasabi natin, na kung saan pwede tayong sumunod o pwede tayong
ipasunod, okay? No, so kung tayo po ay binigyan ng otoridad ng ating Panginoon sa ating buhay na ito, napakaganda pong ma-realize po natin na ang banal na spirito, ang Diyos na sumasa atin, ay i-recognize po natin kasama natin sa ating buhay. Amen. Yung araw-araw po nating pagpunta sa opisina, paggawa sa gawaing bahay, pakikipag-usap, ano man mga business deals natin, kung ikaw ay estudyante sa pag-aaral mo, ang banal na spirito po ay hindi lamang companion or kasama or parang bantay ba natin o guide natin, pero ang banal na spirito po ay sumasagitsag din sa ating pagpapasakop sa ating Panginoong Hesus. Dahil ang ating banal na spirito po kasama natin yan araw-araw. Nag-uudyok po yan sa atin, naggagabay po sa atin, nagre-rebuke, no? Nagpapaalala, di ba? Nagpoprotect. Amen. Nag-guide sa atin all throughout. Praise God. At kung tayo rin po ay mag-acknowledge ng otoridad ng banal na spirito na nasa sa atin ngayon, yan po ay ang mismong presensya ng Diyos sa ating mga buhay, mapapabuti po ang ating lakarin at lahat ng ating mga ginagawa. Pag tayo po ay nasa ilalim ng pagpapasakop ng kapangyarihan at ng otoridad ng ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na spirito ng ating Diyos, tayo po ay malayo sa kasalanan. No? Tayo po ay maiiwas, no, sa kasalanan o sa mga kompromiso o sa mga hindi magagandang pangyayari sa ating mga buhay. Kaya po minsan ang mga tao po na walang pagpapasakop sa Diyos, sa Kanyang salita, o sa banal na spirito ng ating Panginoon at sumusunod lang sa personal o sarili nilang otoridad sa kanilang mga buhay, ay tayo napapasok po sa mga kompromiso o kaya man talagang prone to sin. No? Kasi yung wisdom natin, yung paningin natin, opinion natin, atin lang po yun napakalimitado. At minsan, maari pa tayong maimpluwensyahan ng hindi magaganda na akala naman natin ay mabuti para sa atin. Ngayon, kung meron po tayong recognition na kasama natin ang Panginoon, at yung kagustuhan ng ating Panginoong Hesus at ang banal na spirito, yun yung gusto nating sundin. Nagpapasakop tayo sa Kanya, sa Kanyang salita, ay talaga pong malayo tayo at mailalayo po tayo sa mga kompromiso at kasalanan. So, sabi po sa Matthew 26:41 sa New International Version, "Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak." Kaya kung tayo lang po talaga ang masusunod, puro laman po ang iiral sa atin. Kung tayo po ay hindi magpapasakop sa banal na spirito, o tayo po ay titiwalag o hindi sasama at hindi rin natin siya isasama sa ating araw-araw na buhay, tayo lang po talaga ang masusunod. Ang naghahari po sa atin, kung hindi ang Espiritu Santo, ay ang ating mga laman. No? At ang ating mga laman, sumusunod po yan sa layaw ng mundong ito. Anything that it fancies ayon sa ating nakita, narinig, naamoy, nalasahan, naramdaman, no? Iyan po ay lahat nag-a-appeal to the senses, to the natural man, to the fleshly nature of man. Talagang ito po talaga ang magdidikta kung ano yung ating gagawin, kung ano po yung ating nakikita at ano yung i-consider natin, kung ano yung susundin natin na desisyon, naku, yung laman po natin ang magdidikta. Ang sabi nga lang po ng Biblia, yung laman natin mahina. Amen. No, so kahit gustong-gusto naman natin bumait, yung laman naman natin mahina, prone to sin. Kaya minsan nakakagawa po tayo ng hindi magaganda o kasamaan. Ayoko naman talaga magsinungaling, Pastora Weng. Pero may narinig ako, meron din akong mga naramdaman, no? Kaya napasinungaling na rin ako 'Di ba? Kasi laman ang nagkukontrol o gumagabay sa atin, o sa ating araw-araw na pagharap sa buhay na ito. No, minsan gusto naman natin manalangin, mag-pray, nako talaga. Kahit naman po sinong tao, pag tinanong natin, gusto mo bang mag-pray? O nananalangin ka ba? Alam niyo po, majority ang sasagot, oo naman, gusto ko mag-pray.
Nagpe-pray ka ba? Oo naman, ako majority po, oo, yan. Pero ang tanong, sa panahon po ng ating pananalangin, naku, minsan po lalo na kung gabi at pagod ka na, naku, eto na po yung flesh natin. Eto na yung magiging otoridad sa atin, no? Kasi magdidikta siya na pagod na ang katawan natin, inaantok na, 'di ba? O kaya man wala nang gana, o kaya man meron pang naiisip na gawin. Kaya yun yung malamang na gagawin natin, ano? Either matutulog na tayo, we will no longer pray, o kaya man pag may naisip tayo na instead na mag-pray tayo, may naisip tayo, ay may gagawin pa pala ako. Gagawin mo na 'yon, no? Hanggang sa mapagod ka na and you fall into sleep. O, nasa na yung prayer, no? So, kung tayo lang naman talaga tatanong, gusto naman talaga natin mag-pray. Kaya lang minsan, pag ang laman, ang nagdikta ng ating gagawin, antok na. Di ba, matutulog na lang? Or may ibang gagawin or priority. So, for example din, sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos, no? Paglaman na yung nagdikta, naku, masakit sa mata. Napapagod na yung mata. 'Di ba? O kaya man naku, bababasa ako, maaalala na may gagawin pa pala. Maglalaba pa ako. O kaya man may pupuntahan pa ako. May kakausapin pa ako. May appointment pa ako. So instead na magbabasa, uunahin yung dinidikta ng laman. Praise God. Or example din naman, maaari din natin makita na sa pamamagitan din ng ating, pagsimba, pagpunta sa church, 'di ba? Kung tutuusin, kung tayo ay pangungunahan at magpapasakop sa banal na spirito ng Panginoon, ay dinidikta ng salita ng ating Panginoon na dapat lang tayo at wag nating kalimutan mag-fellowship o pumunta ng simbahan. Hindi po ba? Pero paglaman natin yung nasunod, wala ang banal na spirito, hindi tayo pinamumunuan o pinangungunahan ng Lord. Pag Sunday yan, naku, pagod ka ng buong linggo, ang sarap naman talaga matulog. So anong dikta ng katawan? Matulog ka muna. So hanggang sa hindi ka na makaka-church. Hindi po ba? So nakita niyo po ba, even in the simplest of, everyday lives natin, may conflict po talaga. So napakaganda na yung buhay natin ay ating ipasakop at yung pagsunod natin dun na sa bagay na itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Praise the Lord. Malinaw po ang Biblia na may existing talagang struggle sa ating laman. Amen. So wag po natin na sabihin na, ay hindi, kaya ko yung sarili ko. Pero sa kadalasan po, ay hindi natin kaya at hindi natin kayanin yung ating mga sarili. Sabi po sa Romans chapter 7, verse 18 to 20 sa Message Translation, I realize that I don't have what it takes. I can will it, but I can't do it. I decide to do good, but I don't really do it. I decide not to do bad, but then I do it anyway. My decisions, such as they are, don't result in action. Something has gone wrong deep within me and gets the better of me every time. No, kung paano bang ito yung gusto mong bumait pero di mo magawa. Alam mo naman na ayaw mo magkasala, pero for some reason, yung ayaw mong gawin, yun ang gagawin mo. Hindi po ako nagsabi niyan, malinaw po yan sinasabi ng Biblia. Ayaw mong gumawa ng masama. Pero dahil hindi si Lord ang kasama mo, you will find yourself doing the same thing that you don't want to do. Makikita mo ang sarili mo na ginagawa mo yung mga bagay na ayaw mong gawin. At yun namang gusto mong gawin, gustong-gusto mo naman. Amen. Pero hindi mo pa rin magawa. Gusto mo na, hindi mo pa rin magawa. 'Di ba? Kasi nga yung laman, laging kalaban at lumalaban sa kalooban ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Gusto mo naman talagang magpakabuti, pero napapaligiran ka ng masasama. And sooner or later, maiimpluwensyahan ka ng mga bagay at mga taong ito. Maya-maya kung ano yung masamang ginagawa, ay ganun na rin ang iyong ginagawa.
Amen. Kasi kung nilalaban lang po natin at tayo lang talaga ang panghahawakan natin, yung desisyon natin, yung willpower natin, kahit na gaano ka katatag. Pero pagkalaman na po yan, naku, ang laman is very weak. Sabi po yan sa Biblia. The spirit is willing, but the flesh is weak. Gusto natin. We want to will it. But ginagawa ba natin? Hindi natin magawa. Kasi tayo lang po yan. So napakaganda po ang pagsama ng banal na spirito sa ating araw-araw na pamumuhay. Amen. Binigyan po tayo ng otoridad ng ating Panginoon, otoridad sa ating mga buhay para labanan ang lahat ng uri ng kasalanan, mga temptasyon, mga gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Kung tayo po ay tumanggap na sa ating Panginoon, tinanggap mo na ba si Jesus Christ? Tinanggap po ba siya bilang hari, tagapagligtas, manunubos, Panginoon ng iyong buhay? Kasi pag sinabi mong Panginoon, siya yung nagro-rule over ng buhay mo. Pag tinanggap mo siya, binigyan tayo ng karapatan at ng otoridad ng Panginoon bilang anak ng Diyos para labanan at hindi lang labanan, pagtagumpayan ang lahat ng gawa ng kasalanan at gawa ng laman sa atin. Sabi po yan sa Luke 10:19 sa New International Version, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Napaka-makapangyarihan po ng salita na ito ng ating Panginoon. We are given the power and the authority over all the powers of the enemy. Yung otoridad natin, na magapi, matalo natin yung gawa ng diablong Satanas na yan sa ating mga buhay, kasama yung kasalanan. Matatalo natin yan pagkasama natin si Lord. Pag si Lord ang naghahari sa atin. Yung temptation, naku, matatalo natin yan, kayang-kaya natin yung gapiin, talunin, isubdue, patahimikin sa ating mga buhay, pagkasama natin ang ating Panginoon, ang banal na Espiritu sa atin. Minsan pagka may mga pagkakataon na gusto mo nang umangal, magreklamo, magalit, yung mga negative emotions na yan, gusto nang kumawala sa'yo. Yung flesh mo, gusto nang ilabas yung mga negative emotions na yan. Pero pagkasama mo ang Panginoon, ina-acknowledge mo ang Panginoon sa iyong buhay, na Panginoon mo nga siya ang masusunod. Kaya mong magapi, kaya mong mapigil, kaya mong hindi ilabas yung galit na yan sa iyong bibig at sa iyong mga aksyon. Ipasakop mo, kahit naiinis ka, kahit ikaw ay pikon na o nagagalit ka na, di ba? Kaya mong ipasakop yan sa Panginoon kung siya ang totoo mong Panginoon. Amen. Tandaan po natin na meron tayong kapangyarihan sa lahat ng gawa ng kaaway na ito. Binigay na po yan sa atin ng ating Panginoon at ginarenta sa atin, nothing will harm us. Walang makakakanti sa atin. Amen. Kumbaga, ang kumanti sa atin talagang, matatalo at kaya nating talunin. Praise the Lord. Sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 8 sa New King James Version, be sober, be vigilant. Ito daw po yung encouragement sa atin. Marami na pong nagkalat na kasamaan ngayon. Ang mundo po ay pasama na ng pasama. Opo, totoo po yan. Ito po ang katotohanan. Huwag na po tayong umasa na isang araw pabuti o paganda o mag-i-improve ang sandaigdigan na ito kasi talaga pong papasama. We are getting towards the end of times, na kung saan babalik na ang ating Panginoon. At ang mga tao talaga ay marami nang nadideceive, marami nang nagagawang kasamaan, marami nang naiimpluwensyahan ng kasamaan. It's everywhere. Amen. Kaya ang dikta sa atin, ang admonition, ang encouragement sa atin ng Biblia, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Yan po yung sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 8. So tayo daw po ay magbantay, magmatsyag. Napakaganda nga po ng battle cry ng JCSG sa taon na ito na tayo ay maging watchman. Magbantay, magmatsyag. Magwardya daw po tayo, hindi lang sa ating paligid, sa ating mga sarili din. Amen. Kasi ang diablong Satanas hahara-hara yan, pakalat-kalat siya, naghahanap kung sino ang kanyang maimpluwensyahan, kung sino yung mabiktima niya, kung sino yung maloloko niya, kung sino yung madadala niya.
no, palabas sa Diyos at makuha niya bilang mga taong wala ng Panginoon sa kanilang buhay. No, he is, roaring like a lion. Nag-iingay siya ngayon. He is causing so much distraction sa ating paligid na ang intent niya ay mahiwalay tayo sa ating Panginoon, manakaw ang ating pananampalataya, and worst, hindi natin kilalanin si Lord bilang ating Panginoon, at tagapagligtas ng ating mga buhay. Yan naman talaga yung intention niya. Kaya sabi sa John 10:10, the thief come to kill, to steal, and to destroy. Amen. So tayo naman, marunong na tayo. Pinapaalam ito sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Biblia na huwag kang kumampi sa laman mo. Amen. Huwag mong, kayanin na sa sarili mo lang, pagharian mo, pamunuan mo, ilid mo yung sarili mo. Naku, hindi po natin kaya because the flesh is weak. Kung tayo lang, kung sa sarili lang natin, bibigay po tayo. Madali po tayong tanggalin, o putulin, i-disconnect sa ating Panginoon kung tayo lang. Kailangan po talaga natin ang pagsama ng ating Panginoon sa ating mga buhay upang tayo po ay makasiguro na yung otoridad at kapangyarihan ni Kristo na kayang tumalo sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway na yan ay nasa sa atin at mapasa atin. Amen. So, tayo po ay hindi na magpapalinlang sa kaaway na yan at binigyan po tayo ng kapangyarihan din ng Panginoon upang tayo ay maghari din sa ating mga sariling mga buhay sa tulong niya. Kaya po sa Jeremiah chapter 1 verse 10 sa New International Version, see, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and to tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant. Ito po yung ilang mga otoridad na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon na pwede nating magamit sa araw-araw nating buhay. Hindi lamang po para sa atin. We can apply this to our families. We can apply it to our offices, sa trabaho, negosyo natin, sa ating dealing with other people. Naku, kayang-kaya po natin itong ipatupad sa tulong ng Diyos sa ating mga buhay. Kanina ko pa po ino-overemphasize, overkill na nga yung pagsama ni Lord sa atin. Kasi ito po yung importante sa ating araw-araw na pamumuhay. In-appoint tayo with the certain authority of God. At paano daw po natin yung gagamitin? Yung una, nandun sa scripture, is to uproot. Magbunot. Naku, kayang-kaya daw po natin magbunot ng ano? Anong bubunutin natin sa ating mga buhay? Naku, bunutin daw po natin yung mga nag-ugat na dyan ng mga kasalanan, mga nag-ugat na dyan ng mga mali nating ugali, mga nag-ugat na dyan ng mga, mga hindi natin pagpapatawad, mga galit, mga sumpa. Yan, yung mga bagay na nagdudulot sa atin ng mga, hindi natin maayos na relasyon sa Diyos. Bunutin po natin yan. To uproot. Binigyan po tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi sa Matthew 15:13, but he answered and said, every plant which my heavenly Father has not planted will be uprooted. So ano daw po i-uproot natin? Lahat daw po ng mga bagay sa buhay natin na hindi galing kay Lord o hindi naman ayon sa salita ng Diyos. So dalawa lang naman sa mundong ito kung kay Lord ka, kay Lord ka. Pag hindi ka kay Lord, alam nyo na, diba? So yung hindi daw galing kay Lord, bunutin na po natin yan. Ano ba yung meron dyan sa ating mga puso na hindi galing kay Lord? Baka po meron pa tayo talagang, hindi pagpapatawad. Naku, ibunutin na po natin yan. Naku, Pastora Weng, hindi mo lang alam kung anong ginawa niyan sa akin. Napakalaki ng kasalanan ng taong yan. Naku, ibunutin na po natin. Ipasa Diyos na lamang natin siya. At i-bless natin, Lord, pagpalain niyo po itong taong ito. Ano? Yan ang gagawin ko, Pastora Weng. Naku, talaga naman, hindi mo lang kasi alam kung anong ginawa sa akin yan. Ngayon, kung doon po tayo laging babalik-balik na may ginawa sa ating kasamaan, ito po'y bumabaon sa ating mga buhay, nag-uugat. Kaya naman kahit na 10 years na, 20 years ago na, naku, buhay na buhay pa sa atin. Ang lalim kasi, malalim. So ano ba yung mga nag-uugat na dyan? May mga taong nakasakit sa atin. Naku, i-uproot na po natin yan.
Amen. Yung mga bagay na yan na hindi naman kay Lord at hindi naman maka-Diyos, naku, i-uproot na po natin. Upang sa ganon, talagang dumaloy ang presensya ng Panginoon sa ating mga buhay at pagpalain tayo. Kasi ang presensya ng Panginoon ang nag-a-attract ng maraming blessing sa atin. Kaya kung gusto mong ma-bless, kung gusto mo na ikaw ay laging pinapaboran ng Panginoon, at kung gusto mo na ikaw ay talagang nandun, nakasoak ka sa presence ng Lord, praise God, ay tanggalin daw po natin yung mga nakabaon dyan na hindi galing sa Kanya. Amen? Ano pa ikalawa? Nandun sa binasa po natin sa Jeremiah chapter 1 verse 10 is to tear down. No? Magwasak daw po tayo. Wasakin daw natin. Ano ba yung mga wawasakin natin? Wasakin natin, baka may mga nakapedestal na tayong mga kayabangan dyan. No? O pagmamataas laban sa Diyos. Ay, alam mo, Pastora Weng, alam mo, wala akong problema sa buhay nito. Hindi ko kailangan si Lord. Kayang-kaya ko na to eh. Di ba? Naku, kailangan mawasak po yan. Kasi alam nyo, kahit na anong galing natin, talino natin, yaman natin, iba pa rin po ang merong Diyos at Panginoon na tumutulong at naggagabay sa atin. Amen. Kasi sa mundong ito po, lahat po temporary dito. Kahit na po gaano kayaman ang mga tao, isang iglap lang po yan, pwedeng masunog yan eh. Pwedeng mawala yan sa atin. So hindi ka makakasandal just because mayaman ka. Hindi mo rin pwedeng pag malaki na matalino ka. 'Di ba? Kasi ang karunungan yung growth of knowledge ngayon, yung matalino noon, hindi na matalino ngayon eh. Hindi po ba? O kaya man hindi mo rin pwedeng ipagmalaki na malakas ka sapagkat ang lakas natin pag tumatanda nanghihina din. Pero pag ikaw ay nasa Panginoon, kahit ikaw ay tumatanda na o nagkakaedad na, ang lakas mo ay galing pa rin sa Diyos pag may Diyos ka. Amen! Praise the Lord. So iba talaga pag may Panginoon tayo, wasakin natin yung mga nakapedestal na. Okay, kung may mga idolo pa tayo, mga idols pa tayo dyan, mga Diyos-Diyosan pa tayo sa ating mga buhay. Ang Diyos-Diyosan ay hindi, wala akong Diyos-Diyosan, Pastora Weng, wala akong idols. Pero yung Diyos-Diyosan mo naman, yung trabaho mo. Diba? Yung Diyos-Diyosan mo, yung bank account mo. Yung Diyos-Diyosan mo, yung mga connection mo sa buhay. Nako, let's tear it down. At ipasakop natin yung mga nangyayari sa ating mga buhay sa kalooban ng ating Panginoon. Praise God. Sabi nga sa Judges 2:2, and you shall make no covenant with the inhabitants of the land, and you shall tear down their altars. Wasakin daw natin yung mga inaaltar natin, yung nilalagay natin sa pedestal, yung mga sinasanto-santo natin, yung mga dinodiyos-diyos natin, wasakin daw po natin yan sa ating mga buhay. Kasi minsan yung mga bagay na itinataas natin sa ating mga buhay, yan yung nagdidikta sa atin eh. At kadalasan, kung hindi yan sa Panginoon at galing sa ating Panginoon, ay magdadala rin sa atin sa kasalanan, kamatayan, sa sakit, sa kompromiso, kahirapan at mga sumpa. Amen. Ano pa yung ikatlo? We are given the authority to destroy. Makapagwasak daw po tayo, no? To completely, kumbaga, madurog natin, no? Ma-demolish natin. To destroy is to demolish, no? Ano daw po yung mawawasak at madudurog natin completely? Yung mga kasalanan at gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Alam niyo, minsan madali po itong marinig at oohan, ano? Pero minsan may mga kasalanan po sa atin o na nagagawa natin na minsan tinago-tago na natin yan. Mga kasalanan na hindi natin ma-let go. Mga kasalanan po na talagang hindi lang nakabaon, nakakandado sa ating mga buhay. And worse, baka favorite sin pa natin. Ako, ang hirap po i-let go niyan kasi favorite mo. Hindi po ba? So, itong sinasabi ng Panginoon, kung gusto natin na tayo ay mapasakop sa otoridad ng ating Panginoon, durugin. Durugin daw po natin yan sa ating mga buhay kasi hindi yan galing sa Diyos. Ang kasalanan na hindi po galing sa Diyos, yung mga kompromiso natin, yung mga bagay na naglalayo sa atin sa ating Panginoon, ayaw ng Diyos na yan ay manatili sa atin because it will compromise us. It will draw us away from God and it will, nullify our blessing from God. Tatanggalin po nito yung mga pagpapala na dapat ay pagpapala natin sa Diyos kasi hindi na tayo dadalhin yan sa Diyos. Hindi na tayo dadaling maka-Diyos, dadaling tayong makamundo
o dadalhin tayo, naku, sorry po sa term na to, makademonyo. Hindi po ba? So it will draw us completely away from God. And then we need to overthrow. No, ano ibig sabihin ng ito? Itapon daw po natin. Ano po yung mga dapat nating itapon? Yung mga idleness natin, yung ating faithlessness, yung kawalan natin ng pananampalataya, yung takot natin, itapon daw po natin yan. Amen. Sabi sa Proverbs 22:12, the eyes of the Lord preserve knowledge, but He overthrows the words of the faithless. Okay, yung mga salita daw po natin ng kawalan ng pananampalataya, itapon daw po natin. Kasi anything that is not of faith, ako ay magdudulot sa atin ng kasalanan. Praise the Lord. And ikalima is to build, no? Excuse me po. Ano daw po yung i-build natin? Yung ating pananampalataya. Okay, sabi po sa Jude chapter 1 verse 20 to 21 sa New King James Version, but you, beloved, building yourself up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit, keeping yourself in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. So, praise God. So, yung i-build na po natin, nagtanggal tayo, nag-uproot tayo, nagwasak tayo, nagtapon tayo, mag-build daw po tayo ng pananampalataya sa atin ng ating Panginoon. And yung susunod po natin is to build, no? So natapos po tayo, ayon po sa salita ng ating Panginoon, tayo po ay nag-uproot, nagbunot na tayo, nagwasak na tayo, nagpulbos na tayo, nagtapon na po tayo. Ngayon naman, tayo po ay mag-build. Mag-build daw po tayo, magtayo tayo, itayo natin, itaguyod natin, itatag po natin ang ang ating pong pananampalataya. Kaya po sabi sa Jude chapter 1 verse 20 to 21 sa New King James Version, but you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. So tayo daw po ay pinapatatag, no, o patatatagin sa pamamagitan ng ating pananalangin at pagtatatag or pagtatayo, pagtataguyod ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. So imagine niyo, magwasak tayo, nag-uproot tayo, nagtapon tayo, nagdurog tayo ng mga kasalanan, mga kompromiso sa ating mga buhay. Hindi lang po yun ang otoridad na binigay sa atin ng ating Panginoon. Kung hindi binigyan din tayo ng karapatan at ng otoridad ng ating Panginoon, itaguyod, no, itatag ang ating mga pananampalataya sa Diyos. And lastly, magplant daw po tayo. Ano yung ating ipaplant? Magplant po tayo ng, yung mga tamang gawain natin, magplant po tayo ng salita ng Diyos, magplant po tayo ng mga mabubuting gawa natin sa ating kapwa. Sabi po yan sa Hosea chapter 10:12 sa New King James Version, sow for yourselves righteousness, reap in mercy. Amen. So, magtanim daw po tayo ng kabutihan. Magtanim daw po tayo ng salita ng Diyos. Magtanim daw po tayo ng mga mabubuting gawa natin, no, sa Diyos, ating sarili, sa ating kapwa, para tayo ay umani kung ano man po yung ating mga itinatanim. Praise God. So, pag ito po yung na-practice natin sa ating mga buhay, yung pagpapasako po natin sa ating Panginoon, this will lead us sa pinakamainam na buhay natin dito po sa lupa. Kasama po natin ang ating banal na spirito na naggagabay sa atin at meron tayong awareness, meron po tayong kaalaman na may otoridad pala tayo, na meron pala tayong pwedeng gawin sa ating mga buhay para magapi natin, matalo natin ang gawa ng kasamaan, kasalanan, at iba ng hindi magagandang mga nangyayari sa ating paligid. Pag tinayuan po natin ang otoridad na yan na binigay sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsama ng Diyos at ng banal na Espiritu ng ating Panginoon sa atin. Hallelujah!
So ngayon po ay nais ko po kayong i-lead into prayers. Amen. So alam ko po na habang nagdidiskusyon po tayo kanina, nako, marami-rami rin siguro tayong na-checkan. Nako, meron ako nito. Ay, nako, wala ako nito. Nako, nagagawa ko to. Ay, hindi ko to nagagawa. So napakaganda po na meron tayong midweek celebration para ba nating tong pit stop. Kumbaga sa race, no? In the middle of the race or in the middle of the week, may midweek. Parang pit stop na kung saan pwede tayong mag-refuel, pwede tayong mag-adjust, mag-recalibrate, no, para matapos natin ang buong linggo na ito ayon sa grasya at sa guidance leading ng banal na spirito sa ating mga buhay. Amen. So kung sakasakaling meron tayong mga nakita na dapat nating bunutin, dapat nating itapon, durugin kaya, wasakin. Nako, ipawasak na po natin yan sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon sa ating mga buhay. At para sa ganon, pag na-clear na, amen, magsimula natin patatagin at palakasin, pagyamanin ang ating pananampalataya para magkaroon po tayo, mag-reap tayo ng mga blessing na nakalaan po sa atin. So tayo pong lahat ay manalangin. Let's pray. Thank you, Jesus. Kung kayo po ay marunong manalangin sa banal na spirito, samahan niyo na rin po ako sa pananalangin sa banal na spirito ng ating Panginoon. Horamasoho yandara masyanda yandara basekiyande. Ho darabashaya rararayanda maseke deriyando romoshanda yande. Rabasoho dayada ramashaya rayanda ramaseya rararayande. Ho rabasoko doroyanda ramashaya rararayanda rabasoho yanda rabashaya yande. Ho rabasakaya rabaseke deriyando roboshande. Oh, we bless you, God. Father, in the name of Jesus, kami po ay tumitindig at patuloy na nananampalataya na ikaw ang Diyos na aming Panginoon, kasama Panginoon sa aming paglakad sa araw-araw ang iyong banal na spirito. Ina-acknowledge po namin, kinikilala po namin na ikaw ang aming Diyos, Panginoon. Ikaw ang may otoridad sa amin at kami naman ay nagpapasakop sa iyo. Lord, sa aming pag-aaral kanina, kung meron po kami kay Panginoon na nakita sa aming mga sarili na mga bagay na nagkukompromiso sa amin, mga kasalanan, Lord, na maaring hindi namin kayang i-let go o hindi namin kayang tanggalin. Lord, tulungan niyo po kami sa tulong ng iyong banal na spirito. Lord, kung meron man kaming mga ugali, meron man kaming mga nagawa, na salita, na isip, na hindi ayon sa salita mo, na nagdulot sa amin, Panginoon Lord, ng hindi magandang pangyayari o desisyon, na nagdulot sa amin ng pagkakamali, na nagdulot sa amin, O Diyos Lord, na kami ay hindi na maidugtong sa iyo, nahiwalay kami sa iyo. Lord, nakompromiso kami, Lord. Humihingi po kami ng kapatawaran sa mga oras na ito, Panginoon, at naniniwala po kami, O Diyos, Lord, na habang kami ay humihingi ng kapatawaran sa iyo, Lord, kami naman ay pinatawad mo na nga. Lord, we thank you, we believe, O God, na kami ay ginawaran mo ng iyong grasya, ng iyong habag, ng iyong kapatawaran. Tinatanggap po namin yan, O Diyos. At Lord, kung nawasak na ito sa aming mga buhay, lahat ng mga kasamaan, lahat ng mga hindi magaganda naming mga maaaring na-accumulate sa buhay namin, Lord, sa mga oras na ito, muli po namin pinagtitibay ang aming paniniwala na ikaw ay Diyos, ikaw ang aming Diyos, na ikaw ang aming manggagamot, Lord, na ikaw ang aming great provider, O God. Lord, na ikaw ang aming guidance, na ikaw ang aming kasama, ikaw ang aming karunungan, ikaw ang aming lakas. Ikaw, Panginoon, Lord, ang Diyos na sumasa amin, ang banal na spirito mo, Panginoon, ang aming kasama sa araw-araw. Kinikilala po namin yan, O Diyos, sa aming mga buhay. At Lord, hayaan niyo po, O Diyos, na sa aming pagsamba at sa aming pananalangin na ito sa iyo, Panginoon, ipanumbalik niyo po kami, Lord, sa aming kagalakan kay Kristo. Ipanumbalik niyo po kami, Panginoon, Lord, na kami ay maging totoong anak mo, Panginoon, sa puso, sa spirito namin, Lord, sa loob at labas namin. Makita nawa sa amin, Panginoon, Lord, ang otoridad na yan na pinagkaloob mo na sa aming mga buhay. At Lord, dalangin po namin, O Diyos, Lord, na magpatuloy kami, Panginoon, Lord, na magkaroon ng uhaw at gutom sa iyo, Panginoon, upang sa ganon kami po ay patuloy na magpasakop sa iyo
Patuloy po kami, Panginoon Lord, na sumunod sa kalooban mo. Gawin ang kalooban mo, Panginoon Lord. And Lord, we pray, oh God, this afternoon, Lord, sa aming midweek celebration, kung meron man po sa amin, Panginoon, na nangangailangan ng kagalingan, Lord, kung kami po ay nandito, nakakapakinig kami, nakakanood kami, at meron po kaming karamdaman, Lord, pinapatong po namin ang aming mga kamay. Sige po, ipatong niyo po yung inyong kamay kung saan po kayo nakakaranas ng karamdaman o sakit o hindi magandang paraan. Kung ito po ay sa ulo ninyo o sa inyo pong dibdib, sa pangalan ni Jesus, Lord, amin pong inuutusan anumang espiritu ng sakit na yan, Lord, sa aming katawan, in the name of Jesus, we take authority over this spirit of sickness and disease over our bodies in the name of Jesus, in Jesus' name. Lord, binubunot po namin ang sumpa ng sakit sa aming mga buhay, whether ito man po ay minana namin o nahawaan kami o kagagawan namin dahil sa aming kapabayaan. Lord, binubunot po namin ang sakit na yan sa aming mga buhay in the name of Jesus. At dinudurog po namin, Lord, yung espiritu ng sakit na yan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Lord, sa kapangyarihan na ginawa mo, Panginoon, Lord, sa kapangyarihan at katotohanan ng iyong salita na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo at sa pamamagitan ng mga latay na tinamumudoon, dinideklara po namin na kami ay iyong pinagaling in the name of Jesus. Lord, kung meron man po sa amin ngayon ang nangangailangan, Lord, matinding pangangailangan, especially in the area of finances, Lord, kinakapos, Lord, kami po ay naghihirap, maaaring baon po kami sa utang, Panginoon, Lord, kami po ay hindi makabayad sa aming mga bayarin, Lord, kami po ay naipit sa mga transaksyon, Panginoon, nagkukulang po kami, Lord, tumatawag po kami sa iyo, Panginoon, in the name of Jesus, at aming pong binubunot, winawasak, dinudurog, yung espiritu na yan ng kahirapan, kakulangan, kasalatan, in the name of Jesus. Yang sumpa na yan ay wala ng karapatang manatili at maghari sa buhay ng mga taong kumikilala sa iyo, ang mga anak ng Diyos, in the name of Jesus. At Lord, amin pong binibuild up, amin pong itinatatag sa aming mga sarili na kami ay iyong pinagpala, na kami ay mga anak ng Diyos, na ang aming Ama sa langit ay may-ari ng langit, ng lupa, pati ilalim ng lupa, Panginoon. Lahat ng pilak, lahat ng ginto ay sa iyo, Panginoon. At bilang mga anak mo, ang biyaya mo ay nasa amin, Panginoon. Ang pabor mo ay nasa sa amin. My God shall supply all my needs according to your riches and glory, O God. Lord, salamat po, Panginoon, Lord. At kung meron man po sa amin, Panginoon, nakakaranas, Panginoon, Lord, ng kaguluhan sa pag-iisip. Lord, kami po ay nababagabag, marami po kaming stress. Meron po, Panginoon, Lord, na mga bagay na nagdidisturbo sa amin, Panginoon, sa peace of mind namin. Lord, amin pong binubunot, winawasak, dinudurog, itinatapon ang lahat ng mga kasinungalingan ng Diablong Satanas na yan, Lord, na nandito sa aming mga isipan, in the name of Jesus. Winawasak po namin ang spirito ng takot, ng mga intimidation na yan. In Jesus' name, wala kang kapangyarihan sa mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. At Lord, aming itinatatag sa aming puso, sa aming isipan, Panginoon, that we have the mind of Christ. Lord, tinatatag po namin that we are the head and not the tail, above only and not beneath, that the peace of God that surpasses all understanding will guard our hearts and our minds through our Lord Jesus Christ. Lord, maraming salamat po, Panginoon. At kung meron man po sa amin, Panginoon, Lord, ay mayroong mga particular na pangangailangan personal, Lord, mga bagay na hindi namin ma-express, ikaw lang ang nakakaalam. Panginoon, salamat po that you honor prayers, O God. Ikaw, Panginoon, Lord, ay sumasagot sa mga panalangin ng iyong mga anak. Mga panalangin ayon sa kalooban mo at sa kagustuhan mo, O Diyos. Lord, maraming salamat po na sa mga oras na ito, kami po ay sinagot mo na. Lahat ng aming mga panalangin, they are yes and amen. And we thank you, God, Lord, for all our answered prayers. At Panginoon, salamat po na lahat sa amin, Panginoon, Lord, na nagre-reach out
Even Lord, sa stream na to, kailan man ito mapapanood, whether on-site kami or sa actual streaming kami nanood o later on, Panginoon, sa ibang araw pa, Lord, ang kapangyarihan ng iyong banal na spirito, yung anointing mo will break every yoke of bondage in our lives, oh God. It will minister life, oh God. This word will minister, oh God, Lord, deliverance to your people. Lord, this word will minister favor, blessing, grace, mercy upon your people. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Lord, dinideklara namin ang katagumpayan mo sa krus ng Kalbaryo, O Diyos. At dinideklara po namin, Panginoon, na kami ay yung mga anak. Nagpapasakop po kami, Panginoon, sa iyo. Tulungan niyo po kami sa araw-araw ng aming pamumuhay. Thank you, Lord. We bless you in the name of Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, kung kayo po ay sumunod sa mga panalangin na yon, or kahit na hindi na kayo nasunod, sa bilis ko magsalita, hindi po ba? No, kung habang kayo po ay nakikinig at ninanamnam niyo po, inaangkin niyo, Lord, ako yan, yung prayer na yan para sa akin. May himala po na ginagawa ang Panginoon sa buhay niyo ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Sapagkat wala pong panalangin na binigay natin sa ating Panginoon ang binaliwala ng ating Diyos. In fact, sa bawat salita po ng ating Panginoon na binibitawan po natin, hindi po ito bumabalik sa Diyos nang wala itong inaccomplish sa ating mga buhay. You know, the word of the Lord will not return unto Him void. Hindi po natin sinalita, hindi natin pinag-pray, hindi natin pinag-usapan ng salita ng Diyos nang wala lang. Yung ginawa po natin ngayon sa maikling panahon na ito, meron po itong ginawa, tinatag, winasak, at ni-restore sa ating mga buhay as we listen and as we meditate on the Word of God. Hallelujah! So ngayon naman pong hapon na ito ay tayo rin po dadako sa isa sa pinakamahalagang gawain natin tuwing midweek. At ito po yung ating pagbibigay ng galang, ng pagsunod, ng pagturing natin sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagbibigay. Amen. So kung kayo po ay nagbibigay ng inyong mga kaloob, ng inyong mga tithes po natin, no, ng ating mga honoring sa ating Panginoon, even yung ating Seed Power Partnership, kung kayo po ay JCSGO and you missed it on a Sunday or online po kayo nagbibigay, ay pwede po ninyong isama, no, as we pray sa ating mga giving ngayong hapon na ito. Ang JCSGO po ay bukas na tumatanggap sa inyo pong mga donations as well, sa inyo pong mga tithes and offering. Yan po ay pwede po ninyong ibigay or i-facilitate sa pamamagitan po ng ating mga online banks at sa ating pong mga GCash facilities. So, meron po tayong banks sa China Bank, the Minister of JCSGO, ang ating pong bank account, 1130 00005605, at sa Union Bank po, the Minister of JCSGO 00015002844, at sa Minister of JCSGO sa Metro Bank din po 473-3473-7383-26, and of course pwede din po sa GCash through Gary Tolentino 0915-064-7446. So kung hawak nyo na po yung mga kaloob na yan or iniwawire nyo na, ipanalangin po natin. Sapagkat hindi lamang po tayo basta magbibigay at tatanggap at the same time. Alam po natin na yung pagtatanim po natin sa ating Panginoon ay ibinibigay natin kusang loob. Masaya po tayo, gusto po natin talagang gawin yan, sumusunod po tayo. At dahil iyan po yung ating puso at hangarin, ay ibabalik po yan sa atin ng ating Panginoon. Ayon po sa Luke 6:36, ng siksik, pitpit, liglig, nag-uumapaw, hanggang wala na po tayong room o mapaglalagyan sa dami ng pagpapalang ibabalik sa atin ng ating Panginoon. So let's pray with this giving. In the name of Jesus, maraming salamat po, Panginoon, Lord. Amin pong tinatanggap, Panginoon, bilang church, ang lahat po, Panginoon, Lord, ng mga ibibigay through our online facilities na mga ikapo, kaloob, honoring, donation, Seed Power
for partnership, Lord, at ito po, O Diyos, Lord, ay inilalagay namin sa iyong paanan, Panginoon, at sinasalita po namin, Panginoon, Lord, ang kalooban mo na lahat ng mga nagbibigay sa iyo ay tatanggap, Panginoon, ng iba yung pagpapala, O Diyos, sa kanilang pagsunod. Lord, lahat ng mga panalangin na kaakibat po or kalakip ng pagbibigay na ito ay sinagot mo na in the name of Jesus. At kami po, Panginoon, ay patuloy na nagdideklara na walang nagbigay sa Diyos nang hindi umani at umani ng higit sa aming inaasahan, Panginoon. Lord, thank you for your grace. We bless you, Lord, in the name of Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa inyong pagbibigay. At of course, yung mga nanonood po sa atin, hindi lamang po yung actual lang na nanonood, kundi mga manonood pa later mula po sa ating mga regional families sa JCSGO, sa Region 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang Region 12 po. At yung global families natin. And who knows, kahit na hindi natin nababanggit yung mga regions na yan at mga specific countries na nanonood po, salamat po sa inyong pagtunghay. Hindi man po namin ma-mention ang inyong mga pangalan. Si Lord po ang nakakaalam. At ang aming pong dalangin ay naging pagpapala po sa inyo ang ating midweek celebration and every midweek celebration na napapakinggan po ninyo. Amen. Praise the Lord. Samahan niyo rin po ako sa espesyal na panalangin para po sa ating minamahal na senior pastor na si Bishop Vicky. Thank you, Lord. Father, in the name of Jesus, maraming salamat po sa buhay ng aming minamahal na si Bishop Vicky Sebastian. Oh God, Lord, salamat po sa kalakasan. Salamat po sa patuloy niya, Panginoon, Lord, pag-recover. Oh God, Lord, alam po namin, Panginoon, Lord, na hindi mo nalilimutan ang kanyang buhay at ang kanyang paglilingkod sa iyo all throughout this year. So God, siya po ay naging tapat sa iyo, kaya naman ikaw din ay tapat na gumagabay sa kanya, nagpapagaling, nagpapalakas, at patuloy, O Diyos, Lord, nagbibigay sa kanya ng gabay upang lalo pa niyang magamit ang kanyang buhay, maglingkod sa iyo at mapalaganap ang iyong ubasan. Pagpalain niyo po siya, Panginoon. Thank you po for her life in the name of Jesus. Amen. Amen. Praise God. So, tayo pong lahat, join nyo na po ako sa ating panghuling panalangin. Praise God. Let's pray together. Father, in the name of Jesus, maraming salamat po, Panginoon. Lord, sa pagwakas namin ng aming midweek celebration, hindi lang kami natuto. Lord, kung na-rebuke man kami, thank you, Lord. Lord, kung meron man pong natapya sa amin, thank you, Lord. At lalo na kung may nadagdag din sa amin, thank you, Lord. Lord, kami po, Panginoon, Lord, ay patuloy na nagpapasakop sa kalooban mo, sa iyong banal na spirito. Patuloy po kaming excited, Lord, na kami po ay inyong tinuturuan, ginagabayan, para maging successful po kami sa araw-araw ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kahit sa maikling panahon, kami po ay nakapag-aral ng iyong salita. Lord, we thank you, we bless you. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. So God bless you po, and we will see you soon. Bye!